Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga karaydon sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang episode 812 ng Wide On Ministry para po sa ating Sunday Divine Worship Service, June 12, 2022. At gayon din na kung saan ang araw na ito ay 124th celebration ng kasarinlan ng bansang Pilipinas. At gayon din ang araw na ito ay Trinity Sunday. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay magsilapit sa banal na presensya ng ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Magkaroon po tayo ng pagdidili-dili at maging karapat-dapat tayo sa banal na presensya ng Panginoon. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus my Lord. He is the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus my Lord. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Search me, O God, and I know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked ways in me. Cleanse me from every sin and set
salamat aming Diyos. Magsilbi ang mga awit na ito naming inawit sa inyo. Bilang panalangin namin, O Diyos, pagkilala na Ikaw, Panginoon, ay tunay na wonderful. Sa lahat ng larangan, Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw, Panginoong Diyos, ang aming great shepherd at gayon din ang rock of all ages, our Almighty God. Kaya nga po, Panginoon, sa pagkakataon na ito ay tunay nga naman na kami po ay inyo pong saliksikin. Kami po, Panginoon, ay inyong pagindapatin. Patawarin, Panginoon, sa lahat po ng aming mga kamaliang pagkakasalang nagawa sa iyo. Gayon din sa aming mga kapwa at sa aming mga sarili. Maranasan namin, Panginoon, ang patuloy na kalubusan ng iyong pagpapatawad, ng iyong paglilinis, at gayon din ng iyong pagpapagaling sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. At gayon din upang kami, Panginoon, ay malubos na aming mararanasan lagi ang inyong pagpapalaya. Lalo na, Panginoon, sa sanglibutang ito at gayon din sa mga kasalanan. Kaya nga po, O Diyos, pangunahan mo kami sa aming gawain. Mahayag ka sa aming kalagitnaan, sa aming mga puso at isipan at buhay. Matanghal ang iyong banal na pangalan, Panginoon, sinasambahan namin sa Espiritu at sa katotohanan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Gabayan kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Lulutan kami, Panginoon Diyos, ng pagkaunawa sa mga bagay-bagay na nais mong iparating sa amin. Paranas mo sa amin, Panginoon Diyos, ang kapanatagan at kagalakang nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Kristo at gayon din ng pagkilos gabay ng iyong banal na Espiritu. Pagpalain mo rin na maging maayos pong internet signal. Pagpalain niyang bawat isa sa tanging pangalan ni Kristo. Ito po ang aming panalangin, handa na ikaw ay aming sambahin. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in your own gentle way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of soul. Oh, let the sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in your own gentle way. Come like a spring in the desert. Come to the withered
of soul. Oh, let thy sweet healing power touch me and make me whole. Amen at amen sa ating Panginoon, at sa pagkakataon na ito ay tayo po ay dumako sa ating pagsasalu-saluhan na salita ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa atin dito sa Pilipinas. At sa ibang dako naman iba po na oras, maring umaga, hapon o gabi, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. So tayo po ay magsama-sama na ating pong talakayin ang mga bagay-bagay na nais na iparating ng Panginoon sa bawat isa atin in celebration ng Trinity Sunday at gayon din ng 124th Independence Day of the Republic of the Philippines. Pangunahan mo kami at pagpalain mo, O Diyos, pagtalakay sa mga salita mo. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. So ang ating passage ay isa sa kabahagi ng leksyonaryo para sa araw na ito ng linggo ng pananambahan sa Panginoon. Namasumpungan natin sa Ebanghelyo ayon kay Juan o si John, chapter 16, verses 12 to 15. Mga karaydon sa ating Panginoon Diyos. And of course, we acknowledge materials na ginagamit, the Full Life Study Bible, King James Version, New International Version at gayon din ang Tagalog version dito, ang Biblia ng mga pastor na Poimen. Ito po ang sinasabi, mga ka-ride-on sa Panginoon. Mula sa New International Version, na mismo si Jesus ang siyang nagsasalita dito. I have much more to say to you, more than you can now bear, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. He will glorify me, because it is from me that He will receive what He will make known to you. All that belongs to the Father is mine, and that's why I said the Spirit will receive from me what He will make known to you. Iyon ang sinasabi sa New International Version, pero sa Tagalog ito naman ang pagkakasabi. Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo. Ngunit hindi nyo kayang dalhin sa ngayon. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita nang mula sa kanyang sarili,
kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin. At kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatiin niya ako, sapagkat kanyang tanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipapahayag niya ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na kanyang tatanggapin ang akin at sa inyo'y ipahahayag. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagbabasa at pagkarinig ng mga talatang ito na ating pong pagsasalusaluhan. Mga karaydon sa ating Panginoon. Ngayon kung tutusin natin mismo, ito ay mga salita na kung saan ay kanyang sinambit sa kanyang mga disciples, na kung saan na ito rin ay patuloy na sinasabi sa atin. Dahil ang mga ito na kanyang mga sinabi ay napakahalaga. Well, ilang mga talata lamang ito. Yes, verses 12 to 15, pero kabahagi ito ng pagtalakay ni Jesus patungkol sa excuse me po, sa gawain ng Espiritu Santo, the work of the Holy Spirit. Kung niyong babasahin mula verse 5 hanggang doon sa verse 15. Upang ang kabuuan ditong sinasabi ni Jesus, the work of the Holy Spirit, ang gawain ng Espiritu Santo ay higit natin na maunawaan. Maisabuhay at gayon din na ito ay ating maipahayag sa araw-araw na pamumuhay natin saan man dako tayo naroroon, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Well, Trinity Sunday. Ang ating paniniwala dito, mga kapatid sa ating Panginoon, ay meron tayong nag-iisang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, na siya ay tinatawag natin na Almighty God, pinakamakapangyarihan na Diyos, na ang kalikasan taglay nito ay siya po ay sumasalahat ng dako. Gayon din na pinakamakapangyarihan sa lahat at gayon din na pinakamarunong sa lahat at wala nang hihigit pa sa Kanya. Ngayon, ang Diyos na ito na atin pong sinasandigan sa araw-araw, mga karaydon sa Panginoon, ay nahayag sa tatlong persona. Ang Diyos Ama na siyang nilalapitan natin, sinasamba natin sa mga pananambahan natin at gayon din sa ating mga pagpupuri at sa ating mga pananalangin. Ang Diyos Ama na ito na siyang nilalapitan natin. At gayon din ang isang persona at kapahayagan niya ay ang Diyos Anak, na ito naman si Jesucristo, na siyang konkreto na manifestasyon ng Diyos at ng Ama, na nanaog sa buong sanglibutan.
upang siyang maging manunubos, siyang Panginoon, tagapagligtas, Hari. Siya ang siyang katubusan ng lahat ng tao mula sa kasalanan. Upang ang sino man na sumampalatay sa Kanya, mayroong buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. Gayon din na isa pa na manifestasyon at kahayagan ng Diyos na ito sa Kanyang isa pang persona, ang Diyos Espiritu Santo, na siyang ipinangako ng Panginoon Jesucristo sa Kanyang disciples at gayon din sa bawat isa atin, upang Kanyang ipagkaloob sa tamang panahon at yan nga ay dumatal, natanggap ng Kanyang mga disciples at gayon din ng mga bapang mga Christian believers. Katotohanan na dapat din natin na kung saan ay matanggap upang tayo ay makasihan, ma-empower, mahirang dito upang makayanan natin na harapin ang buhay, makayanan natin na harapin lahat ng mga panubok, lahat ng mga trials, storms, at gayon din lahat ng mga pananagutan ng paglilingkod. So we need our God the Father, God the Son. Kaya nga ho, tuwing tayo nananalangin sa Diyos Ama, inihiling natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At gayon din na hinihiling natin na tayo ay laging magabayan ng Kanyang banal na Espiritu. Well, hindi natin makakayanan lahat ng mga trabaho sa buhay natin. Lahat ng mga kaganapan sa mundong ito. At dito ay kailangan natin ang kapangyarihan, ang presensya, kapangyarihan, pagkilos, gabay ng Kanyang banal na Espiritu sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, sinasabi nga ni Jesus na kung saan ay marami pa siyang mga bagay na kung saan ay nais na sabihin sa mga disciples. Gayon din po sa bawat isa atin. Ngunit ayon na rin sa Kanyang sinabi ng lahat ng mga iyan ay hindi po natin kaya na kung saan ay dalhin. And therefore, diyan natin kailangan ang presensya, ang kapangyarihan ng pagkilos at gabay mismo ng Kanyang banal na Espiritu. Kaya nga ho, being with the Father, being with Jesus Christ, and being with the Holy Spirit, within the bounds of the entirety of God's existence. Mga karaydon sa Panginoon Diyos, we can live a life powerful. We can live a life victorious. Yes, more than conquerors, mga karaydon sa ating Panginoon. Maliwanag yung sinasabi ni Jesus dito, doon sa verse 13, na kung saan ay meron pong ilang mga bagay na mahalaga na ating pong nararapat na pagtunan ng pansin patungkol dyan sa mga puntos na nais niyang iparating sa atin sa verse 13.
na kung saan ay 5 mga bagay. Nais niya na kung saan ay iparating. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, unang-una, the Spirit of Truth that comes. When the Spirit of Truth that comes, kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan. At isa sa mahalaga na kalikasan, taglay ng Diyos na ito, ay siya ang Diyos ng katotohanan. Ang katotohanan na siyang magpapalaya sa bawat isa atin. Sa lahat po ng larangan, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Lalo na sa kasalanan, lalo na sa bondages na bumibihag sa buhay natin sa araw-araw, sa ating mga isipan, sa ating mga puso, sa lahat ng bagay, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. When the Spirit of Truth comes, na siya nga ang dumating sa panahon ng Pentecost contest. At yung Spirit of Truth, ay yan po ay always available po sa bawat isa sa atin. Na maaari natin i-avail in the mighty name of Jesus Christ as Lord and Savior. Yes, kaya nga ho, yung inawit natin kanina na napakahalaga. Come, Holy Spirit. Yes, come Holy Spirit. Pangalawa na nais niya na iparating dito sa passage natin sa verse 13, He will guide you and me. He will guide us. Saan? Into all the truth. Tayo ay kanyang gagabayan, papatnubayan sa buong katotohanan na ito. Kaya nga ho, we need to live under the truth of God. Napaka-importante niyan. Dahil napakahirap po na kung saan ay mabuhay tayo sa kasinungalingan. Napakahirap ng tao mabuhay sa kasakiman. Napakahirap ng tao ay mabuhay sa kadiliman. Kundi mas mabuti at makabubuti na tayo po ay mga buhay sa katotohanan na iyan na dulot ng Espiritu ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, na siyang lagi, araw-araw, sa tuwid-tuwina na papatnubay sa bawat isa atin. Na siyang magpapalakas sa atin. Na siyang magbibigay sa atin ng inspirasyon. Na magdudulot sa atin ng kagalakan. Na magdudulot sa atin ng kapanatagan. Gayon din ng kapayapaan at gayon din ng kasiyahan at gayon din ng sigla upang tayo ay mga buhay na napapatnugutan ng kanyang banal na Espiritu, na hindi tayo nawawalan ng pag-asa at gayon din na nabubuhay tayo na meron tayong taglay na masasarap, nakapahayagan ng pag-ibig ng pananampalatay natin sa Kanya na lumalabas sa ating mga nabi. Humingiti tayo, tumatawa tayo at gayon din. So inspired tayo. Di ba mga ka-ride on sa Panginoong Diyos? Yes, yung ating tagapatnubay na ating pong maasahan. Kaya nga ho, napakahalaga ito sapagkat hindi lamang ang banal na Espiritu ng katotohanan naggagamay hindi lamang sa mga mananampalataya sa Panginoon, kundi
ang patuloy na pagkilos ng Diyos na nahayag sa tatlong persona, Diyos Ama, kay Kristo Jesus at gayon din sa banal na Espiritu. Na siya na kung saan maaari na magdirekta sa buhay ng bawat isa. Pati na ang mga hindi pa nakararanas ng kaligtasan kaloob niya. Gayon din na kung saan ay mas lalo na itong banal na Espiritu na ating pong tagapatnugot ay siyang nagpapatakbo. Siyang kumikilos sa bawat mananampalataya katulad mo, katulad ko, katulad natin lahat. At gayon din ang iglesia na ating pong kinabibilangan at gayon din ang lipunan na ating pong kinabibilangan. Upang sa kanyang gabay sa atin. Well, upang tayo ay tuturuan. At nararapat din na kung saan ay maging humble tayo, maging teachable tayo at willing tayo na kanyang tuturuan. Gayon din ang gumagamay na banal na Espiritu ay upang sa ganon ay tayo ay pagkalooban ng kakayanan upang sa ganon ay tayo rin ay kanyang kakasangkapanin upang magturo. Hindi lamang tayo ay kanyang tinuturuan. Gayon din na kung saan ang gumagabay sa atin na banal na Espiritu ay upang tayo ay itama, i-correct. Sa mga panahon na kung saan ay lihis ang ating mga utak, ang ating mga saloobin at gayon din na lihis ang ating mga gawain, hindi na ayon sa kanyang kalooban. Tinatama niya tayo. Sana lahat ng tao itama ng banal na Espiritu ng Panginoon. Turuan ng Panginoon na ito. Gayon din na kung saan ay gagabayan tayo ng banal na Espiritu, yes, sa katotohanan, patungkol sa Kanya. Di ba sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ako ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makaparoroon sa Ama. Di ba mga kapatid sa ating Panginoong Diyos? Gayon din na kung saan ang banal na Espiritu na ito nakabahagi ng tatlong persona ng nag-iisang Almighty God. Mga karaydon sa Panginoong Diyos na kung saan ito po ang magsasalita sa bawat isa sa atin sa lahat ng mga mananampalataya. At gayon din sa mga hindi mananampalataya. Para saan? Patungkol sa kasalanan. At gayon din patungkol sa katotohanan. Patungkol sa kaligtasan at patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon na always available to the unsaved and even to all saved. O Christian believers, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos. Hindi lamang magsasalita ang banal na Espiritu patungkol sa kasalanan, kundi gayon din magsasalita siya tungkol sa katwiran ni Jesucristo. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, at gayon din na kung saan ay magsasalita mismo ang banal na Espiritong ito patungkol sa paghatol, saan sa kasamaan.
upang sa ganon mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos. Ang lahat ng yan sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo ay kanyang malinaw at direkta na kukumpirmahin sa bawat isa sa atin. At gayon din na sa pamagitan ng kanyang katwiran, ng kanyang pamantayan, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, napakalawak ang gawain ng banal na Espiritu sa atin. Gayon din ang banal na Espiritu na ito ay tayo po ay inaakay sa lahat ng katotohanan at gayon din sa landas ng buhay na ikabubuti. Ikaliligtas natin at gayon din na ikatutungo natin sa buhay na walang hanggan at gayon din sa kanyang laan na langit sa bawat isa sa atin. Gayon din na kung saan ang banal na Espiritu na ito ay tinutulungan tayo, inaakay tayo upang sa ganon ay naluluwalhati, napapapurihan at nasasamba natin ang Panginoon na ito sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ho, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu na ito ay gumagana sa loob ng mga buhay ng mga mananampalataya kay Kristo Jesus, para sa ganon ay lalo tayong maparami ang alin ng buhay, pamumuhay na banal kay Kristo Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Kaya nga ho, kung ang mga mananampalataya, katulad mo, katulad natin lahat, ay mga puspos ng banal na Espiritu, meron tayong kapangyarihan, meron tayong kakayanan, meron tayong tapang upang sa ganon ay labanan natin at gayon din na tanggihan natin, mga kapatid sa Panginoon, ang mga gawain na hindi naaayon sa naisin ng Diyos na ito. Yes, upang tayo ay kanyang palayain sa buhay na matigas ang ulo, matigas ang kalooban, upang tayo ay palayain sa kasamaan, upang tayo ay palayain sa buhay na pasaway, upang tayo ay kanyang akayin tungo sa buhay na mas maganda, na nasa ilalim ng kanyang katwiran at nasa ilalim ng kanyang kabanalan at nasa ilalim ng kanyang paghahari at nasa ilalim ng kanyang matuwid na pamantayan, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, we praise the Lord dahil merong banal na Espiritu na siyang kaakibat natin sa buhay natin sa araw-araw. Mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos, anong sinasabi ni Paul sa Romans chapter 8 verse 13? Sapagkat kung hindi mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, tayo ay mabubuhay. Kita niyo, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, binibigyan tayo ng kapangyarihan na kung saan, kung tayo ay puspos
ng banal na Espiritu ay kakayanin natin na kung saan ay labanan, tanggihan at gayain din ang patayin pa ang mga gawa ng laman, mga gawa ng kasamaan. Gayon din na kung saan tayo pa ay mga bubuhay na merong katiyakan, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Yes, napakahalaga ito. Kaya nga ho, ang mga sumasampalataya at gayon din kay Jesucristo at gayon din ang mga tumanggap ng pangako ng ating Panginoon Jesucristo na presensya, kapangyarihan at pagkilos ng Espiritu ng katotohanan. Iyaon ng merong mga pribilehiyo, mga karaydon sa Panginoon na magabayan at maakay ng Espiritu ng Diyos sa pangalan ni Jesucristo, tayo bilang mga tinatawag na sons of God, children of God, Christian believers, mga kapatid sa ating Panginoon at gayon din sa makatuwid. Yes, patuloy tayo na kung saan ay nakapagpapatuloy. Natin pong patuloy na ating pong mararanasan ng kalubusan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, pangatlo na sinasabi dito sa pagkista dito, mga kapatid sa Panginoon, sapagkat hindi lamang ho ang banal na Espiritu na kung saan ay kapag ito ay dumating na at dumating na nga, at gayon din upang tayo ay gabayan sa buong katotohanan. Kundi pangatlo, mga karaydon sa Panginoon, He will not speak of His own. Hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Hindi sa kanyang sarili, mga karaydon sa Panginoon. Kaya nga ho, yung sali na sinasabi diyan, He will not speak of His own. Na kung saan ay does not correctly na kino-communicate ang katotohanan. Na siya namang sinasabi, kung basahin ninyo ang versikulo 13 to 14 ng John chapter 16, mga karaydon sa Panginoong Diyos, kundi ang mas accurate na kung saan ay pinaparating dito ayon sa wikang Grego, mga karaydon sa Panginoon, na ito ho ay He will not speak of His own initiative. Yes, hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang inisyatibo. Bakit, mga karaydon sa Panginoon? Sapagkat ang Diyos na siyang kilala natin na Almighty God na nahayag sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Merong kaugnayan ng tatlong ito sa iisang Diyos na nahayag sa tatlong persona. Kaya nga, kay Kristo ang napaparangalang Ama. At kapag ang Ama pinaralangalan ang Anak, gayon din na kung saan ang mga mananampalataya pararangalan din ng Panginoong Yesus. At gagabayan pa ng kanyang banal na Espiritu. Kaya nga ho, ito ay tinatanggap ang alin, ang kanyang mensahe, mga karaydon sa Panginoon, at gayon din lahat ng katuruan mula sa ating Panginoong Hesukristo, na kung saan lahat naman ng mga mananampalataya katulad mo,
Katulad ko at katulad natin lahat na kung saan ay tayo ay magsalita, tayo ay magkwento, tayo ay magchismis patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan, patungkol sa Diyos na nahayag sa tatlong persona. And at the same time, we can simultaneously rejoicing in the work of the Holy Spirit which is available sa ating lahat sa tuwid-tuwid. Well, pang-apat na puntos na sinasabi, He will speak only what He hears. Ano mang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin. Kita natin yung coordination ng kapahayagan ng Diyos. Kita natin yung protocol ng nag-iisang Diyos na hayag sa tatlong persona na kung saan ang tatlong personang ito ay hindi ho nagkakanya-kanya. Yes, hindi ho na kung saan ay magkakaiba ng mga kulay, kundi merong ugnayan, merong unity, merong coordination, merong communal na communication sa bawat isa. Merong dialogo. Yes, merong nagsasalita, merong nakikinig at gayon din na kung saan ay dumarating sa punto de vista na kung saan ay ito na. He will speak only what He hears. Ano mang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin. Ganon din tayo. Kung ano ang ating mga narinig patungkol sa Espiritu ng katotohanan, kung ano ang ating mga nababasa mula sa banal na kasulatan, ang ating mga narinig sa panahon ng pagsamba sa mga pananambahan, sa mga mensahe at gayon din sa mga pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, na kung saan ay atin po na ibinubulalas, ating pong ibinabahagi sa iba. Kaya nga ho, meron tayong mga iba't ibang ministry of evangelism, meron tayong ministry of Christian discipleship, Christian education, meron tayong outreach sa ministries, specialized ministries, kaya meron tayong pagsamba, meron tayong Bible study, prayer meetings, at iba pa na avenues na maaari natin pagsalusaluhan ng ating narinig, ang ating natuklasan, ang ating nasiyasat mula sa source ng mensahe. Purihin natin ang ating Panginoon at gayon din pangliwan na puntos na si pinaparating nito. He will tell us what is yet to come. Yes, Kanyang ipapahayag sa atin ang mga bagay na darating. Well, mga kapatid sa Panginoon, marami pa mga bagay na kung saan ay dapat na iparating ng Panginoon. Lalo na ang Kanyang pinangako na kung saan ay malapit ng wakas, at gayon din ang sinabi niya na kung saan ay babalik siya muli. At gayon din ang Kanyang pangako na pagkabuhay na maguli, at gayon din ang buhay na walang hanggan, at gayon din ang Kanyang pangako na langit. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, our Almighty God, God the Father, in Jesus Christ, through the presence, the power, the acts of His Holy Spirit, will continue to tell us what is yet to come. Di ba mga kapatid sa Panginoon, the best is yet to come. Hallelujah at praise the Lord. Ano naman ang sinasabi doon sa verse 14, mga karay, doon sa ating Panginoon, dito sa ating main passage? Well, ang sinasabi ng verse 14,
He will glorify me because it is from me that He will receive what He will make known to you. Luluwalhatiin niya ako sapagkat Kanyang tatanggapin ang sa akin at ang sa inyo'y ipapahayagan niya. Purihin natin ang Panginoon. Kaya nga kung sino yung Diyos Anak, yun din ang Diyos Ama at gayon din yung Diyos Ama, Diyos Anak, gayon din yung Diyos at gayon din yung Espiritu Santo, yun din yung Diyos Anak, Diyos Ama sa isang Diyos na hayag sa tatlong persona at yan ang tinatawag natin, Mysterium Tremendum. The tremendous mystery of God, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Di man natin maarok lahat, pero sa patuloy natin na pakikipagniig sa Kanya, lalo natin naunawaan, lalo natin natutuklasan, lalo natin nararanasan, lalo natin na-appreciate at sabihin natin, oo nga, yun nga, at ito nga. At talaga naman na Mysterium Tremendum, tremendous mystery ng Diyos na ito. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, He will glorify me because it is from me that He will receive. Kaya nga ang Diyos Ama, linawalhati ang anak. Gayon din ang anak, winawalhati, pinaparangalan ng kanyang mga anak, at gayon din ang mga anak niya, katulad mo, katulad natin lahat, pinaparangalan ang anak, at gayon din ang Ama, at gayon din ang banal na Espiritu, at gayon din niyayakap natin ang kabuuan ng kapahayagan ng nag-iisang Almighty God meron tayo. Are you with me, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos? Kaya nga sa buhay natin sa araw-araw, under the sovereignty of God, His kingdom, yes, our God the Father, in Jesus Christ, the Holy Spirit, mapatuloy tayo na mga buhay sa Espiritu ng katotohanan, magpailalim sa Kanya, at gayon din na kung saan patuloy tayo na winawalhati natin siya. Sinasamba, yes, pinupuri, pinapasalamatan, pinapanalanginan, at gayon din pinaglilingkuran, at gayon din na ikwinekwento pa natin siya sa iba. Well, mga kapatid sa Panginoon, what He will make known to you, at sa inyo ipapahayag niya. Kita niyo. Kita natin ang pribilehiyo, pagtitiwala ng Diyos sapagkat sa pamamagitan natin ay maipapahayag ang Espiritu ng katotohanan. Yes, my dear friends in the Lord, that Jesus Christ, the Holy Spirit indeed takes that which is of Christ Jesus and reveals it to the believers like you and me, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga without Christ Jesus sa buhay natin, ano man gawin ng Diyos Ama, mula sa nag-iisang Diyos, sa pangalan ng Jesucristo, sa banal na Espiritu, kung hindi nakakonekta ang buhay, ang utak, ang puso sa loobin at kabuang buhay ng tao kay Kristo Jesus, hindi niya maunawaan, hindi niya ma-appreciate, hindi niya matatanggap ang mga revelasyon at kapahayagan, probisyon at pangako ng Panginoon na ito. At diyan ay kailangan ng ating personal relationship with Jesus Christ.
Kailangan natin na kung saan ay nababautismon tayo sa tubig at gayon din ang spiritual, being born again with Jesus Christ spiritually. And likewise by being empowered, anointed by the Holy Spirit so that we can have that power, that spirit of truth. Mga kapatid sa Panginoong Diyos, kaya nga ho sa katotohanan na ito, indeed mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, sa presensya ng Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak at gayon din ang patuloy na paggawa ng kanyang banal na Espiritu, dumadaloy sa atin ang kanyang presence. Dumadaloy sa atin ang kanyang pag-ibig at gayon din ang kanyang pagpapatawad, at gayon din ang kanyang pagtutubos at gayon din ang kanyang pagpapabanal sa atin. Dumadaloy sa atin ang kawagasan at kadalisayan ng buhay at gayon din ang kanyang kapangyarihan at gayon din na dumadaloy sa atin ng mga spiritual gifts. Gayon din ang kakayanan magpatotoo, magkwento, magsiwalat ng mabuting balita, magturo, yes, mag-evangelize, humayo, mangaral, magturo at mga iba pa at gayon din na dumadaloy din ta sa atin mga kapatid sa Panginoon ang ipinaparating na pagpapagaling at maaari pa tayong gamitin upang sa ganon ang miraculous healing ministry of Jesus Christ ay patuloy na mangyayari. Kanya nga po mga kapatid sa Panginoon Diyos, lahat na kung saan ay meron tayo sa pamagitan ng ating patuloy na intimate relationship with Jesus Christ, na kung saan it makes us to continue experiencing the fullness, the realness of life under the sovereignty of God in Jesus Christ and the guidance of the Holy Spirit. Kaya nga po mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, sa pamagitan ng Espiritu ni Jesus ay bumabalik sa atin upang sa ganoon ay ibunyag sa atin mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos ang hindi maubos-ubos na kapahayagan ng kanyang pag-ibig at gayon din ng kanyang di maubos-ubos na biyaya na pinagkakaloob at gayon din ang di maubos-ubos na personal na pakikipagkapwa, pakikipagniig sa Kanya. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang banal na Espiritu na ito patuloy na kumikilos sa ating mga buhay upang gawin kung ano ang kailangan, maganap kung ano ang kailangan na mangyari, kung ano ang mga necessary na dapat na maisakatuparan. Para sa ganon mga kapatid sa Diyos, ikaw at ako at tayong lahat ay patuloy na magising. At patuloy na kung saan ay mas lalong napapalalim ang ating kamalayan, ang ating pagkaunawa, ang ating karunungan at kaalaman nagmumula sa Kanya. Sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo na patuloy na nananatili sa atin at gayon din ang ating mga buhay na patuloy na nananatili sa Kanya. Na kung saan mga kapatid sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng Baptismo sa Jesucristo, Diyos Ama sa nag-iisang Almighty God, inilalapit sa ating mga puso kay Jesus Christ sa pananampalataya,
sa pag-ibig, sa pagsunod at gayon din ang patuloy na komunyon natin sa Kanya. Gayon din ang patuloy natin na marubdob na pagsamba sa Kanya at gayon din ang ating patuloy na pagpupuri, pagwalhati sa banal na pangalan ng Panginoon at gayon din sa patuloy na marubdob na paglilingkod, pagsisilbi natin sa Kanya, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos. Well, sana po ay tayo po ay nabiyayaan sa mensahe na ito at gayon din sa concluding words ayon doon sa verse 15. All that belongs to the Father is mine, that is why I said the Spirit will receive from me what He will make known to you. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Pero yun na sinabi ni Jesus. Kaya sinabi ko na Kanyang tatanggapin ang akin. Ang sino yung Kanya? Tayo na mga mananampalataya. At sa inyo'y at sa atin ay ipahahayag. Ang lahat ng nasa Ama ay akin. Kita natin mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga si Jesus Christ, hindi lamang tao lamang, kundi meron siyang taglay na pagka-Diyos. Na yun naman ang sinasabi doon sa Isaiah, mga kakaray doon sa ating Panginoon Diyos. Well, purihin natin ang Panginoon itong celebration natin ng Trinity Sunday. Gayon din ang celebration natin ng 124th Kasarinlan o Independence Day ng Republika ng Pilipinas. Sana ang mga bagay na ito ay nakapagbibigay po ng maiinam, makatutulong na mga kaisipan upang sa ating buhay bilang iglesia, bilang mananampalataya at bilang kabahagi ng ating bansa, lagi tayong makagawa ng makabubuti na aayon sa Kanyang kalooban. Maasahan ba tayo ng ating Panginoon na tayo po ay magsilbing Kanyang kahayagan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Well, natin pong likumin ang ating mga kaloob sa pagkakataon na ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. At ang mga kaloob na yan ay ating pong italaga sa Panginoon. At gayon din na kung saan ay ang mga kaloob natin yan ay ibigay po natin sa church na kung saan ay tayo po ay kanin. Ating pong ipalibot sa bawat isa atin na nasa ating mga tahanan, kung nasan man tayo mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. At kung inyo pong nalikom na, ay inyo pong itaas at ating pong italaga sa Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, sa iyo po nanggaling ang buhay namin. Sinaling Panginoon lahat, pati na ang mga pinagpangkabuhayan namin. At gayon din ang mga bunga ng aming mga pagpapagal. Pagpalain niyo, Panginoon, maging karapat-dapat ang mga kaloob na ito. At gayon din, Panginoon, na kung sana'y magamit sa patuloy na ikawamalhati at patuloy na ikalalawak ng iyong ministeryo sa buong mundong ito, Panginoon. And may you continue to bless all churches. Gayon din, Panginoong Diyos, lahat ng mga workers at lahat, Panginoon, ng mga kaanib, pati ng kanilang mga pamilya at gayon din ang kanilang mga kabuhayan. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa Panginoon at ating pong awitin ang ating panghuling awit. Mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. At
Awitin po natin ng Spirit Song, yamang napag-usapan natin ay merong kinalaman sa banal na Espiritu. At gayon din samantalang inaawit natin itong awitin na ito ay magkaroon po tayo ng pagninilay-nilay. Kung meron tayo na dapat ipagpasalamat sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya magpasalamat. Kung panahon upang tayo ay muling lumapit sa Kanya upang italaga ang lahat. At gayon din kung meron tayong mga problema, suko natin lahat sa Kanya. Kung meron tayong karamdaman, ating ipagkatiwala lahat sa Kanya. Pati nang haharapin natin na buong linggong ito. Yes. Awitin po natin ng may taus-puso, Spirit Song, at purihin natin ang Panginoon. Yes. The Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have those things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Oh, come and sing this song with gladness as your hearts are filled with joy. Lift your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Come on. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Amen. Tayo po ay manalangin. O aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, Ikaw na Almighty God na hayag sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe ng buhay na inyo pong ipinarating sa amin. Salamat sa mga paalaala mo. Salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong pagtitiwala.
Salamat, Panginoon Diyos, na ipinagkaloob mo si Jesus Christ na Lord and Savior namin at gayon din ang banal na Espiritu. Sa kanyang kapuspusan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang gabay, sa bawat isa sa amin upang sa ganun makayanan namin lahat ng mga inaasahan mo na nararapat namin gawin sa araw-araw. Salamat po, Panginoong Diyos, sa buong linggong ito. Namin pong pinagdaanan. Salamat po sa bawat hamon. Salamat sa bawat problema. Salamat po sa lahat ng mga answered prayers. Salamat po sa lahat ng inyong mga pinagaling. Salamat po sa lahat ng inyong mga kinasangkapan. Salamat, Panginoon, sa gabay at inyong pagpapatagumpay sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng kaganapan ng bawat pananambahan nangyari sa buong araw na ito, Panginoon, sa buong Pilipinas at gayon din sa buong mundong ito. Ng lahat ng mga churches, mga lingkod mo at lahat ng kabahagi sa pananambahan at gayon din ang bawat nanambahan, Panginoon, na namang denominasyon kami kasama. Mahalaga, O Diyos, kaming isang nag-iisang Diyos na buhay, nahayag sa pamagitan ng iyong kapahayagan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yes, salamat po sa mensahe na ipinangaral lahat po ng mga mensahero na inyong kinasangkapan sa buong araw na ito, Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, narito ko muli na sama-samang nanalangin. Salamat din po sa bawat isang may kaarawan sa araw na ito, katulad po ng kapatid na Charlie Abisamis ng Caloocan City, Diana Rose Balangdang Lanya ng Saguday Quirino, Erlinda Manzano Ormeneta, na nasa Osaka, Japan, Apollo Tadeo ng Anda, Pangasinan, naging kapatid na Rayleigh Bonoso ng Angat, Bulacan, Elena Hasta Tangonan, Tepolo City, Rizal, Lynn Soriano Tangonan, ng nasa Doha, Julie Deda Hernandez Malapitan ng Batangas City, Batangas, Junita Tangonan, Janice Tangonan Oandasan ng Ballesteros, Cagayan, ang kapatid na Darly Bamba ng Caba City, Laguna, Rosaler Abad ng North Vancouver, British Columbia ng Canada, Deaconess Marjorie Villanueva Trinidad ng Iba, Sambales, Emma Chris Jimenez ng Balanga City, Bataan, pati na Panginoon ng kapatid na Juanito Tabua ng San Antonio, Sambales, Tony Agas ng Quezon City at gayon din si Violeta Pinto. Lahat sila, Panginoon, at gayon din ng lahat pa na nagse-celebrate ng birthday sa araw na ito sa buong Pilipinas at gayon din sa lahat ng bansa sa buong mundong ito. Pati na, Panginoon, ng mga sanggol na isinilang mismo sa araw na ito, lahat po sila inyo pong pagpalain, pangunahan, patibayin ang kanilang mga buhay, pananampalataya at paglago sa espiritual na pamumuhay at gayon din ikaw lagi, Panginoon, ng tuon, sentro ng kanilang mga buhay at pamilya. Palain niyo ang kanilang mga kabuhayan. Pagpalain niyo, Panginoon Diyos, sa lahat po ng larangan. Gawaran sila, Panginoon, na maayos na kalusugan at pangatawan. At marami pa, Panginoon, darating po na mga birthday sa buhay nila sa mga darating na maraming panahon. Yes, Lord Jesus, maraming salamat din po sa celebration ng 124th Independence Day ng Republika ng Pilipinas.
na naganap sa araw na ito, Panginoon, na kung saan napakahalaga na pagdiriwang ito na pag-ala-ala, Panginoon, sa kasaysayan na nangyari sa nakalipas noong 1964 o aming amataming Diyos, na kung saan ay ipinasa ng Kongreso ang batas Republika bilang 4166 na formal, Panginoon, na nagtakda sa Hunyo 12 ng bawat taon bilang araw ng pagdiriwang namin ng kalayaan ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po, Diyos, at patuloy po, Panginoon, na i-bless mo ang Pilipinas sa kabuuan, Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din, Panginoon, lahat po ng mamamayan, lahat po ng mga pamilya, lahat po ng mga different sectors in our society, from the national down to every region, sa lahat po ng mga probinsya, distrito, cities, municipalities, mga barangays, at gayon din ang lahat ng nasa hanay ng gobyerno, Panginoon, mga leaders at gayon din mga proyekto at mga paggawa, mga kawani at lahat ng mga pinagtutuunan para sa bansa at gayon din sa private, sa mga negosyo, sa mga korporasyon, sa mga enterprises, sa mga NGOs, GEOs at gayon din ng mga employees, Panginoon. Sa larangan po ng akadin, mga estudyante, mga kaguruan, pamunuan at gayon din mga magulang nagpapaaral. Gayon din, Panginoon, sa lahat po ng iba pa na mga larangan, pagpalain po ninyo lahat, Panginoon. Pati na ang mga kalakal, pati na, Panginoon, ang transportasyon, turismo, gayon din ang agrikultura at gayon din ang agrarian reform, ang trade in industry at gayon din ang technology, energy, water, environment at gayon din ang local government at gayon din, Panginoon, ang mga iba pa, gayon din ang 3 branches of the government. Lahat po sa kabuuan, Panginoon, inyo pong i-bless kasama na, Panginoon, ang mga overseas Filipino workers na sa iba't ibang mga bansa, Panginoon. Ang iyong pag-iingat, pagliligtas, pananagumpay sa kanilang mga trabaho at gayon din na i-bless mo kanilang mga pamilya. Gayon din, O Ama at aming Diyos, na kung saan ay matatapos na punawa itong pinagdadaanan namin na pandemic sa Pilipinas at gayon din sa bawat bansa na meron pang ganitong banta, Panginoon, laban sa kalusugan. Dalangin namin, Panginoon, na kung saan matapos na po ito sa darating na maagang panahon upang sa ganun, Panginoon, makapamuhay na kami sa panibagong yugto ng buhay na wala na ito, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoon, ang aming panalangin sa matiwasay, maayos, mapayapa at matagumpay, Panginoon, na pagsasalin ng panibagong administration, yes, na uupo sa katanghaliang tapat ng huling araw ng buwan ng Hunyong ito, Panginoon. Yes, ang mangyayari, Panginoong Diyos, sa 19 na inauguration ng Vice President at gayon din sa 30 ng inauguration ng Presidenteng Halal. Ang pangunahan at pagtagumpayin, Panginoon, lalo na ang kabuuan ng 6 na taon, Panginoon, na pamumuno, na maging produktibo, na maging matagumpay, na maging masagana para sa buong bansa at gayon din sa bawat mamamayan, Panginoong Diyos. Upang kami, Panginoon, na makabangon, makaangat muli mula sa pagkalukmog sa pandemya, makaahon muli ang ekonomiya at gayon din ng mga iba pa na mga larangan. Gayon din, Panginoon, ang usapin ng pangkapayapaan sa bansang ito, lalo na, Panginoon, sa ibang bansa, sa Ukraine, na hindi pa natapos, Panginoon, invasion ng Russia, nawa, Panginoon, sa madaling panahon matapos na ito at mangibabaw ang kapayapaan ng pagtutulang pagkagais at gayon din ang restoration na dapat mangyari, Panginoon,
sa bandang Ukraine, Panginoon. Bless niyo, Panginoon, lahat ng bansa, ang buong mundong ito, Panginoong Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, lahat po ng may karamdaman, sino man sila, saan man sila naroon, nasa loob man ng pag-amutan, kasama ang mga total cases ng pandemic, sila na nasa panig ng karamdaman sa kanilang mga tahanan, sa mga maoperahan, sa mga merong sakit na cancer, sa mga may ubo, at gayon din sa iba-ibang klase ng karamdaman, Panginoon, nilalapit po namin sa iyo lahat. Pati na mga may problema, merong mga kabigatan. Yes, na kung saan, Panginoon, sa banal ng pangalan ay aming pong niluluhog. Yes, claim, dinedeclare, O Lord, that Jesus, for complete healing and recovery, good health and wellness, even for restoration, spiritual and financial provisions para po sa bawat isa sa kanila. Aming Ama at aming Panginoon, tinatalaga na po namin ang aming buhay, ang aming gagawin sa buong linggong ito. Pati ng kalusugan ng bawat isa, Panginoong Diyos, Ikaw po ang siyang manguna at manaig sa aming mga buhay. Sa pangalan mo sa Kristo, sa gabay, pamamatnugot ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan mo Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa Panginoon. Ngayon ay tanggapin natin ang mabiyayang pagkapala ng Diyos Amang, patuloy na pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon Kristo at gayon din ang pakikibisan tanglaw ng banal na Espiritu. Suma atin lahat mula ngayon at magpasawalang hanggan. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. At awitan pa natin ang ating mga kapatid na may birthday sa araw na ito. Yes. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palapakan natin lahat po ng may birthday at gayon din ang mga sanguli sinilang sa araw na ito. Itsunaban natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord at ating pong pasinayan. Ang mga comments sa inyo pong iparating sa Ride On Ministry, maraming salamat po sa inyong presence, sa inyong pakikipanambahan at gayon din sa inyong mga pakikisa sa gawain na ito. Ulihin natin ang ating Panginoon Diyos. Yes, mula sa ating kapatid na Felipe Saturn ng Maria Aurora. God bless Saturn na family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord ang kanyang comment. Magandang buhay po, Bishop Leo Tangonan at Ma'am Jean Grace Tangonan. Kumusta po kayo? Pasensya na po at ngayon lang po. Muli ako nakasubaybay sa inyong Ride On Ministry. Busy po ditong mga nakarang araw po. On duty po, Bishop. God bless Ride On Ministry. Mabuhay po kayo. Thank you very much. Magandang buhay at God bless you dyan. At ating pong naunawaan, puri ng Panginoon with every po ng prayer mo, karang tao may puso, may puso, may puso, peace at gayon ni bulaklak ng roses. Kumusta ka na kapatid na Gina Angel Tolentino, tubong sa Mata Isabela? Yes, kumusta ka dyan sa bandang Dubai? God bless Tolentino family. Purihin natin ang kanyang comment. Magandang gabi, magandang buhay sa ating lahat. Bishop Litangon, isama niyo po ako sa araw-araw na panalangin niyo. Naway sa kasalukuyan, quarantine ko ay maayos lahat ng swab test ko. In Jesus' name, amen at amen. In the mighty name of Jesus, pinapanalangin ko, Panginoon, ang kapatid na Gina Angel Tolentino upang sa kanang Panginoon ang kanyang pinagdadaanan na quarantine. Sa kasalukuyan, Panginoon, ay maging maayos at maging favorable, Panginoon, at gayon din na magiging okay, Panginoon, ng resulta ng kanyang swab test. Gayon din, Panginoon, sa lalong ikaiinam, ikabubuti ng kanyang kalusugan at pangatawan, at gayon din kung kailangan niyang kagalingan. Marapatin niyo, Panginoon, i-bless mo siya, Panginoon. Gayon din ang kanyang hanap buhay. Gayon din ang buong pamilya ng Tolentino. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes, gayon din mula sa ating kapatid na
Nanay Macaria Raon dyan sa bandang Anda, Pangasinan. God bless Raon family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang comment. Magandang gabi, Bishop. Magandang buhay sa ating lahat. Thank you very much sa lahat, Lord. Thank you very much, Bishop. Thank you very much din. Magandang gabi din at God bless you all dyan at magandang buhay. Ingat kayo lagi dyan. Binibigyan po ng prayer, puso. Yes, thank you very much. Gayon din. How are you, my dear kapatid na Elaine Malonzo Mercado ng Bataan? God bless Mercado family. Ulihin natin ang Panginoon kanyang comment. Blessed evening po. Thank you very much. Likewise. Gayon din mo na sa kapatid na Bel Dios Pinto ng Nueva Ecija. God bless Pinto family. Ulihin natin ang Panginoon kanyang comment. Blessed evening po, Bishop Lee Tangonan, Ma'am Jean Grace Tangonan at sa ating lahat po nakasubaybay. God bless po your ministry at God bless us all po. Thank you very much. Blessed evening din at God bless you all dyan. Binibigyan ng prayer, puso at gayon din ang kanyang added comment. Amen po, Bishop Lee Tangonan. Binibigyan po ng prayer at puso. Yes, amen sa Panginoon. Hallelujah. Musta ka na kapatid na Annalisa Tomas dyan sa bandang Maryland, USA. God bless Tomas family. Purihin natin ang Panginoon at shout out sa lahat po ng mga Pilipinos sa iba-ibang dako sa USA at gayon din sa iba-ibang mga bansa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang comment, happy blessed Sunday po Bishop and family and to all Karaydon ministry. To God be all the glory and always be thankful for everything. Amen at amen po sa Panginoon. Thank you very much. Blessed Sunday rin at ingat po kayo lagi dyan. God bless you all. Binibigyan ng prayer. Yes. Gayon din, kumusta ka na kapatid na Governor B. Vilma Domingo ng Pansol, Diliman, Quezon City, para Manila. God bless Domingo family. Yes, purihin natin ang Panginoon. It's your day. Domingo ngayon. Sunday. Yes. Puri ng Panginoon ang kanyang comment. Blessed Sunday evening po, Bishop sa family sa Raydon Ministry po. God bless us all po. Amen at amen. Thank you very much. Gayon din po sa inyong lahat dyan. Kumusta po kayo, kapatid na Elizabeth Addison? Dyan sa bandang, Pampanga o Tarlac, yes. God bless decent family. Purihin natin ang kanyang comment. Amen. With every po ng prayer. Purihin ang Panginoon at parang sila ay dyan sa bandang Concepcion, yes. Concepcion, Tarlac ba yan o Pampanga? Purihin ang Panginoon. Gayon din mula sa ating kapatid na Melita Celestra ng Talim Island, Binang Honor Rizal. God bless Celestra family at gayon din ang iyong mga asawa. Pastor James Celestra, puri ng Panginoon ang kanyang comment. Good evening po, Bishop Lito and family. And God bless you more and us all. Thank you very much. Likewise, you everybody po ng prayer. Peace. Gayon din ang kanyang added emoji. Yes. Nagpupuri sa Panginoon. Gayon din ang meron nakasulat na blessings from the Lord. Tanggapin natin. Purihin natin ang Panginoon. Yes, hallelujah. At gayon din na magsilbi tayong agila ng Panginoon. May tatlong stars, star of hope, star of love, at star of victory. Yes, meron nakasulat na victory. Halapakan natin ang Panginoon. Gayon din ang kanyang emoji ng mukha ng tao na kung saan naka-thumbs up. Yes, kapag yan ang gumagalaw niya, ang ibig sabihin niya na bless. Naway patuloy tayo na bless. Puro ng Panginoon. Gayon din ang kanyang added emoji na hawak-hawak na magandang dilag, ang malaking puso. Marami mga puso na dumadaloy. Purihin ang Panginoon. Patuloy po natin mahalin ng Panginoon ang todo at gayon din ang ating kapwa. Katulad ng ating pagmamahal sa ating mga sarili. Purihin natin ang Panginoon. Huwag tayong mapagod na magmahal. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, kumusta ka na kapatid na Achi? Marinata Pondon dyan sa bandang Cebu City, Cebu, Visayas. Mayong gabi sa tanan. Yes, dagang salamat. God bless sa Pondon family at gayon din ang iyong ministry. Yes, Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Tuming alas 7 ng gabi na kung saan nagpasimula na. Purihin ang Panginoon at gayon din ang iyong ministry. Yes, buong pamilya, purihin natin ang kanyang comment. Good evening po sa lahat. God bless. Binibigyan po ng talbos sa malunggay, bulaklak ng sunflower, at gayon din ang puso, sunflower, at gayon din ang prayer. Purihin natin ang Panginoon.
Maraming salamat. Good evening din. At added comment mula sa ating kapatid na Melita Celestina. Bishop, opo. Maraming salamat po sa Diyos sa mabayang mensahe ng buhay. Palapakan po natin ang Panginoon Tagad Glory. Ready po ng prayer, puso, peace, puso, rose, kayo din ng prayer, peace, rose, at gayon mo ka ng tao, may puso, bulaklak ng wamena, at gayon din ng rosas, at gayon din talbos ng malunggay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Gayon din ang kanyang added comment, amen, 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 at sa pasapagitan na meron pong prayer, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din mula sa kapatid na Felipe sa Carlo. Added comment, amen. Salamat po sa mensahe ng buhay, Bishop. Welcome to God be the glory. Ready po pa ng prayer. At gayon din added comment mula sa kapatid na Chi. Shalom, hallelujah, amen. Praying for healing on my eye. In the mighty name of Jesus, you will now receive the healing power of Jesus Christ sa iyong mata. In Jesus' name we pray, we claim and we declare. Amen sa Panginoon. Gayon din ang kanyang added comment, praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Gayon din mula sa kapatid na Melita Celestina, added comment, mga Karaydon Ministry, kumusta na po kayo? With emoji po na mukha ng tao, may puso, puso, mukha ng tao, may puso, mukha ng tao, may puso, bulaklak ng rosa, sa gayon din ng talbos ng malunggay. Purihin natin ang Panginoon. Salamat po sa kumusta at kumusta rin kayo lahat dyan. At gayon mula sa kapatid na Achi, praying for total healing in my eyes, pain in Jesus' name, you will receive that healing. In Jesus' name we pray with every po ng prayer at gayon din ng bulaklak ng mamela, puso, bulaklak ng sunflower, talbos sa malunggay, prayer, gumamela, yes, sunflower, puso at gayon din talbos ng malunggay. Palapakan natin ang hallelujah. At gayon din yes, kumusta ka na kapatid na ani di duging sargab? Pagbalik rin mo ay Bargas. Puri ng Panginoon, kumusta kayo dyan sa bandang Dumaguete City ng Negros, yes, Oriental, yes, mayong gabi sa kanan, sa inyong lahat dyan. Dagang salamat, God bless, Bargas family, purihin natin ang Panginoon. Yes, shout out sa lahat po ng mga taga-Bisayan, sa gayon ng mga taga-Luzon at gayon sa mga taga-Mindanao. Purihin ng Panginoon ang kanyang comment. Lolo ding di ako makabyo. Yes, mag-load lamang po kayo. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga comments at gayon din sa inyong presence at gayon din sa mga kapatid natin na di man kayo nagpabot ng mga comments, di recognize. Pinapasalamatan natin ang presence ng bawat isa. Katulad po ng ating kapatid na, yes, compadre, Levi Nicolas dyan sa bandang Saipan. God bless Nicolas family at gayon din ang inyong pamilya dyan sa bandang Maricoles, Batan. God bless you all. Gayon din ang kapatid na Tita Corazon Navarro ng Sito Baranga, Batan. God bless Navarro family. Gayon ang Panginoon, gayon din ang kapatid na Every Step, Every Nation, Brother Erner Arcangel Felix dyan sa bandang USA. God bless sa Felix family. Purihin natin ang ating Panginoon. Yes, at gayon din ang mga iba pa na kung saan di natin madidetermine kung sino pa kayo. Maliban na lang kung kayo po ay mag-like at gayon din kung kayo po ay mag-comment. Yes, maraming salamat po at God bless you all. At purihin natin ang Panginoon. Ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang nagpapalam po sa body sa atin. Mula episode 812 tungo sa maraming episode natin maharapin mula Lunes hanggang Sabado. Alas 7 ng umaga, samantala araw pa ng Linggo, alas 6 ng gabi. Yes, binabalik po natin lahat po ng papuri sa ating Panginoon sa Kristo at gayon din ang Holy Spirit at gayon din ang Diyos Ama at gayon din ang nag-iisang Diyos at gayon din ang mga angels ng ating Panginoon sa buong kalangitan at gayon din sa buong kaharian ng Diyos. Kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom of blessings sa bawat isa atin, kingdom victory sa bawat isa atin, kingdom hope sa bawat isa atin, kingdom joy sa bawat isa atin, kingdom healing sa bawat isa sa atin. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos at gayon din ngayon pa lamang we declare and we claim for the victory and success of the whole week natin pong harapin mula Lunes hanggang sa darating na Linggo. Ano man ang ating gawain ay magtagumpay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At may we enjoy the whole night, buong magdamag na ito na tayo makamakatulog na maluwalhati, ligtas
mapayapa at gayon din na magising tayo na buhay, malakas ang ating pangatawan at gayon din na meron tayong ngiti, meron tayong galak at meron tayong kasiyahan, humarap sa panibagong pananagutan at panibagong buhay, sa darating na buhay, bukas at gayon din buong linggo. Puri ng Panginoon, babay po sa bawat isa sa atin at sa muling pagkikita.